Itago niyo na lang ako sa pangalang Macy. Hello mga kasisi. Gusto ko lang i-share tong very interesting na experience ko. Kahapon habang nasa biyahe ako papuntang Cagayan. Nakakainis kasi hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung nangyari. Sumakay ako sa day trip ng Florida kahapon. Biyahe mula Manila to Apari. Solo sana yung trip, gusto ko lang magpahinga at magmuni-muni habang nasa window seat. Pero nung dumaan sa stop sa may San Jose, may sumakay. Yung tipo ng lalaki na simpleng pormado pero lakas makadistract. White shirt, may backpack at yung mga braso? Batak, my weakness honestly. Naupo siya sa tabi ko. Nakakapa ko, sunglasses, saka face mask, standard pang ignore look. Pero totoo, alert ang senses ko. Lalo na nung nilabas niya ang phone niya. Ang taas ng brightness, bes. Hindi ko naman sinasadya. Pero hello, sa liwanag ng screen niya, parang pinapabasa niya rin sa akin. Binuksan niya yung messenger. Tapos nakita ko. Langga ko. Nag-type siya. Mahal, pabigan na ako. Nasa bus na rin on the way kina tita. Sabay selfie. Wait. Vegan? Hello? Nandito ka kaya sa Florida bus papuntang Apari? Seryoso, napakagat ako ng labi ko. Parang gusto kong sumigaw ng plot twist. Pero syempre, chill lang ako. Tiningnan ko na lang ulit, phone ko at kunwaring nag-scroll sa IG Reels. Habang patagong pinagmamasdan siya, pero yung utak ko, nasa investigasyon mode, minsan tumatama yung braso niya sa akin pero hindi ko na rin iniiwas. Parang may electricity sa contact na hindi ko may paliwanag. Minsan siya rin yung sumusulyap, yung tipong parang gusto rin niyang alamin kung nahuhuli ko siya. After ilang oras, nag-stop over kami sa Nueva Vizcaya. Bumaba siya. Pagbalik niya may dalang tubig at chichirya. Inabot niya sa akin yung isa. Mahaba pa to, baka magutom ka. Napatingin ako sa kanya. That moment, alam kong hindi lang ako yung curious sa katabi niya. Hindi kami nag-usap ng matagal. Walang saan ka bababa. O matagal ka na ba sa Cagayan? Pero yung chemistry? Parang yung mga eksena sa pelikula na walang dialogue pero punong-puno ng tension. Sa loob ng bus, tahimik lang kami. Pero bawat galaw may meaning. Bawat siko na nagtatama parang sinasadya. Bawat tanong sa isip ko, lalong dumadami. Sino si Langga? Bakit kailangan magsinungaling? At bakit parang gusto kong itanong? Pwede ba kitang makilala kahit pa nagtagpo lang tayo sa maling biyahe? Pagdating sa Tuguegarao, bumaba siya. Hindi na siya tumingin pabalik. Ako? Naiwan sa upuan tulala. Hindi ko alam kung mas dapat kong alalahanin na baka na-scam si Langga ko or yung sarili kong damdamin na parang gusto pang sundan yung lalaking nagsinungaling sa destination pero nag-iwan ng init na hindi kayang palamigin ng aircon ng Florida.